Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong inilabas na sulat ni former Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan ay hindi pala siya talaga formally nag-resign bago po siya tinanggal ni Marcos sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng palasyo ng Malacanang na si Ralph Recto na ang magiging Executive Secretary. It was very unceremonious at bastos ang pagtrato na ginawa ni Marcos sa kanyang mga tauhan. No? Malamang ganon din ito sa kay Secretary Pangandaman na matapos gamitin ang kanilang abilidad, ang kanilang diskarte, kung paano magpapalusot ng pera ng limpak-limpak na kukurakuti nila Marcos at nila Romualdez, ang magpinsang ito, ngayon po ay inihulog na sila. Pag-usapan po natin ang punto de vista na yan, mga kababayan. Ganon din po itong payag ni Senator Amy Marcos na marami po ang nagpapadala sa kanya ng mga pictures, reports, at iba pang mga ebidensya hinggil po sa kung paano nag-aabuso ang mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Araneta at mga barkada nila sa paggamit sa Malacanang bilang pugad sa pagtira ng... May inilabas po ngayon na statement si Senator Amy Marcos at ito nga ang sinasabi niya, nagpapasalamat ako sa inyo, referring doon po sa mga nagbibigay ng voluntary information patungkol sa mga kaganapan na nasasaksihan nila sa loob ng palasyo ng Malacanang. This is in connection with sa talamak ng mga pot sessions o pagdudurog at paggamit ng nila Bongbong Marcos at Lisa Araneta. May binabanggit si Senator Amy Marcos na ang iba ay mga members ng Presidential Security Command, ang iba ay police, ang iba ay mga staff o mga matagal ng empleyado sa Malacanang ang nagpapahayag ng mga pag-a-update kay Senator Amy Marcos sa kanilang nasasaksihan sa karumal-dumal na krimen ng pagdudurog sa iligal ng kanyang asawa at ng iba pang mga kasama sa barkada niya, including mga anak niya. So, sabi ni Senator Amy Marcos, huwag daw mag-alala itong mga informante sapagkat hindi niya pababayaan ang kanilang kaligtasan. Mukhang palaban na at tuloy-tuloy na po itong pagbubunyag at pagbabangga ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. At marami pa daw isisiwalat si Senator Amy Marcos sa darating na mga araw. Malamang kinoconsolidate po niya ang mga impormasyon na ito. Kaya nga po, kung ikukumpara ang kredibilidad o ang kapanipaniwala na antas ng pagkatao ni Senator Amy Marcos, kung ikukumpara kay Ping Castro at kay Claire Lacson, ayun, nagkabaliktara na ang kanilang mga pangalan kasi pareho silang mga nagsisilbing attack dogs ngayon ni Marcos Jr., no? Si Claire Lacson at si Ping Gadon at si Larry Castro. Umiikot sa kanila ang mga attack dogs na karakter dahil sa sobrang sipsip, nagiging bobo at dispalinghago o kaya distorted ang kanilang mga ginagawang pahayag. Ang tingin ng taong bayan, nagpupumilit magsinungaling at maglubid ng kwentong kutsero si Ping Lacson, itong si Larry Bobogadon at si Claire Aling Marites tagapagtahol Castro para lamang maisalba
ang papalubog na gobyerno ni Marcos. Ang kanilang mga paglulubid ng tinatawag nating spin, no, sa media operations at sa propaganda, may tinatawag po na spin o ginagawan mo ng anggulo at mga packaging ang iyong mga pahayag upang ito ay maging attractive kahit hindi pa totoo at kahit pa na ito ay disinformation para tanggapin ng iyong audience. That's exactly how Lacson, Gadon, and Claire Castro are ganging up, no? Pinagtutulong-tulungan nila na i-debunk ang katotohanan sa mga pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Iisa lang ang sagot sa kanila dyan. You were never part directly of the Marcos family. Ang testimonya at mga revelations na ginawa ni Senator Amy Marcos ay nanggaling po sa kanyang direktang kaalaman at direktang pakikisalamuha kay Bongbong Marcos Jr. simula ng mga bata pa sila. So paano nyo yan i-refute at gawa ng spin na dispirado si Senator Amy at gumagawa lang ng intriga, ay siya nga po ang nagsasabi at siya ang naghahayag batay sa kung ano ang kanyang naranasan at direktang nasaksiyan sa pagdudurog at paggamit sa illegal na drugs. Second, ang pagbubunyag ni Senator Amy Marcos is now beyond the issue of a family scandal. This is now an urgent issue of national security, constitutional integrity to the office of the President, and the moral issue of why Marcos can no longer be occupying the highest position in government, being the President, because he has a serious mental health issue related sa pag-abuso sa illegal na. Ito po ay usapin ng pambansang seguridad sapagkat si Marcos bilang presidente ay commander-in-chief o pinuno at may otoridad at kapangyarihan sa pag-mobilize, pag-deploy at pagsagawa ng mga utos sa sandatahang lakas ng Pilipinas o sa Armed Forces of the Philippines. Mayroon po siyang kapangyarihan at otoridad upang ikumpas ang mga actions ng Philippine National Police. Kung hindi matino ang kanyang pag-iisip, exactly why it is a very important context na binanggit po ni Senator Amy Marcos, ang katotohanan ito, delikado po ang ating bansa. Kasi manganganib tayo sa isang disoriented at isang unstable mentally at psychologically na uri ng presidente that can create dangerous situation or dangerous and abusive exercise of the powers of the president na may kaakibat na otoridad over the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kaya ito ay national security issue. Pangalawa, ito ay aktwal na pag-commit ng krimen. Eyewitness po si Amy Marcos kung paano gumagamit ng ngayon si Bongbong Marcos Jr. And that is a criminal violation under our special laws and even under the revised penal code. Krimen po ito ang ginagawa ni Marcos, kaya nga tinatawag siyang criminal president. Hindi lamang dahil itinuro siya ni Saldico bilang pinunong mastermind at pinakasentro kung bakit na ipatupad ang mahigit 1 trillion pesos na pagnanakaw at pandarambong sa pondo ng bayan, partikular sa flood control projects. So yan po ay issue ng constitutional and moral integrity on the part of Marcos, kung nararapat pa ba na mananatili ang na ganito na po ang nangyayari, kaliwat ka ng pagnanakaw, kaliwat ka ng pandarambong, kaliwat ka ng kaguluhan sa politika, kaliwat ka ng pagdausdos ng ating ekonomiya. That is why
ang kanyang problema ay nakaugnay sa kanyang kakayanang pamunuan ng tama ang bansa at ang buong pamahalaan, kung kaya nakaugnay din ito sa usapin ng survival ng buong bansa. Sapagkat ang destabilization o ang ligalig at kaguluhan na nagaganap sa ating bansa ay nanggagaling mismo kay Marcos at sa kanyang sindikato at kriminal na uri ng pagpapalakad sa gobyerno. Kaya nagpapasalamat tayo kay Senator Amy Marcos kahit papaano nagkaroon po siya ng kaliwanagan ng pag-iisip at ng lakas ng loob upang ipahayag ang karumaldumal na krimen ng kanyang kapatid. At dapat niya in the next days o bukas o ngayon ay magpahayag na siya ng all-out call of resignation on the part of her brother Marcos Jr. para po hindi na magkagulo pa ang Pilipinas. At nang sa ganon, magkaroon po ng mapayapa, peaceful transition ng kapangyarihan batay sa nakasaad sa constitutional provision on the succession of power. Mahalaga po na karagdagang boses ang ihahayag ni Senator Amy Marcos upang mabigyan pa po ng lakas na suporta ang lumalawak at lumalakas na panawagan ng taong bayan upang mag-resign na si Marcos Jr. bilang presidente at sundan po natin ang nakasaad at malinaw na itinatakda ng saligang batas. Ito po ang constitutional succession of power na kung saan kapag rendered incapacitated permanently by death or resignation or impeachment, ang presidente po maaalis sa kanyang pagiging pangulo, ang vice president po ang nakatakda na magiging presidente batay sa constitutional provision.